Reverse bearing. So, para kumpleto yung pag-aaral natin ng bearing, kailangan kunin muna natin yung reverse bearing. Lalo, kung naalala nyo, meron tayong sinolve na, merong problem na kinuha natin sa YouTube na may given na yung bearing niya is 315 degrees true north. Ibig sabihin, yung 315 degrees na yon, yun yung bearing niya. So, ano yung ginawa nung nagsosolve? Sinubtract niya sa 180, yung 315, nagsubtract siya ng 180 to get 35. Yung 35 na yun, ang ginamit na angle niya, o yung angle of interest, o yung reference angle, para ma-solve yung distance ng hinahanap. So, isipin natin yung reverse bearing, o yung pagsusubtract. Pag more than 180, subtract. Pag less than 180, add 180. So, yung reverse bearing is ginagamit dun sa mga true bearing problems na ang given is true north. Yeah. So, importanteng malaman natin yan. Again, ito yung mga pinag-aaralan ng mga piloto, Air Force, Navy, mga crew sa barko, hindi lang Navy, pati yung mga nagpapatakbo ng barko. Yung shipmate, basta yung marino na nagpapatakbo ng barko, yun. Para malaman yung direction nila. No? Ganun yun. So again, para dun sa mga kaklase kong nag-CAT, mga kaklase ko nung high school, kabatch ko nung high school, kahit doon sa kabilang section na nag-CAT, unfair daw sa akin unfair daw sa kanila. Lalo na yung nagsasabi ng isang varsity burakot. Yeah, sabi nung isang varsity burakot na unfair daw ako kasi hindi naman, unfair daw bakit hindi ako nag-CAT kahit medic. Kahit na sinabi na nung CAT commandant namin na hindi talaga ako pwede mag-CAT dahil PWD ako. Nuknukan ng gunggong. Tapos anong sasabihin niya ngayon? Mapang-asar lang. Nagbago na raw siya. Mapang-asar lang daw siya talaga dati. Hindi ko alam kung bakit ang maturity kasi is ang usually maturity is hindi sabihin na yung maturity sa attitude at an early age. Okay lang yung knowledge pero yung sasabihin mo na at an early age, alam mo nang disabled, gagawin mong medic, hindi ba naman tanga? So, yun lang pa.